Batas mas gusto si Icewater kaysa kay J-Block. PSP nakatulong pala sa mga bago sa flip top at badang nangangatal sa galit. Alamin natin ang mga yan, so tara. Icewater versus Sinagtala, alter ego ni J-Block at GL. Nangyari ito sa event ng Rapolo Minefields sa lugar ng Cebu. Kinagulat ng mga fans sa live ang matchup na ito. At kahit si J-Block nagulat dahil sa alter ego na makakalaban niya ay si GL pala. Dalawang champion ito ng isabuhay. J-Block champion ng isabuhay 2021 at GL naman champion ng isabuhay 2024. Sa laban nga, pumalag naman ang baon ni Icewater lalo sa round 2. Ina nakaahon pagkakapit niya sa lubid, nalunod ka sa lalim nung ako'y nag-anyong tubig. Pero iba talaga yung GL. Nakahanap siya ng laro sa Icewater, kaya nakuha ni Sinagtala ang panalo. Sinong Waterboy? Baka sa Dota, Morphling. Oh shit! Yung wave niya pang giba at yung ultimate na skill, manggaya ng iba. O baka Slardar? O baka Slardar? O Tide Hunter ba yung hubog? Hindi. Naga Siren kasi yung crowd pinapatulog. Nireview nga ni Batas na nasabing laban sa segment niyang basehan ng bawat turado at sinabi ni Batas dito na mas trip niya yung style dito na Icewater kesa sa kilala natin na J-Block. Parang mas effective yung ganitong mas nira-rap ni J-Block, no? Parang dati hindi masyado ganyan sa pagkakaalala ko eh. Parang hindi siya masyado ganyan mag-rap. Mag-bumatel, no? Astig na ngayon mas ini-establish niya yung pagiging yung flow, kumbaga, no? Sa flow, yung mga flow niya, no? Parang ang ganda, identity, mas may identity yung pagiging battle MC niya dahil dyan. Sana gamitin din niya sa pagiging J-Block niya yung mas ganun, masarap. Parang wala, ako astig. Trip ko yung may mga ganun, kailangan ng ganun talaga. Trip ko itong style dito ni J-Block kaysa dun sa napaparod ko dati. Ang ganda ng evolution niya dito. Pero solid yung ginawa ni ni J-Block. Parang sana mas maging ganyan yung direction niya. Ayan, trip ko yung ganyan ano. Akin lang 'yon, di ba? Hindi ko sinasabi na dapat ganun talaga gawin niya, pero ako personally parang nag-enjoy ako sa ganung style niya, no. Kung lagyan ni J-Block na mas maraming rap ng ganun, yung totoong J-Block battles moving forward, parang mas kumpleto yan sa tingin ko. Solid. Sa kabilang balita naman, tuluyan na nga naglaho sa mundo ng battle rap ang liga ng PSP o pangil sa pangil dahil sa mga issue na kinaharap nito. Pero ganun pa man, hindi natin mapagkakaila na bawat event nila ay napaka-solid ng mga matchups na kahit yung nasa baba ng poster ay pwedeng pang main event dahil halos lahat ng malalakas na battle MC sa flip top ay lumaban sa PSP. Ayon nga kay Saki, sa mga ganitong pagkakataon ay mas nabigyan ng spotlight ng flip top ang mga bagong battle MC. Sabi mo, mga taga PSP WAC MC, ulul inggit ka lang talaga. Kasi di ba sa break it down ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga? Sinabi niya ba? Sinabi ba ni... Oo, parang tinanong ko siya, paano kaya kung yayain ka ni Phoebus? Parang may Ewan ko, parang nagbiro yata siya. depende yata sa Sa halaga. Oo, sa kung magkano daw yung mabayad. Pero, sa isang banda, nakabuti rin naman sa mga MC na maraming nag-PSP eh. Kasi, isipin mo, kung hindi umalis sila 6 straight, lahat nagsisiksikan sa flip top, mabibigyan ba sila ng spot? Di ba? Parang dahil doon, naging taon nila yun eh. Kasi lahat ng mga nasa PSP, di ba? Oo nga, totoo. Parang bigyan sila ng spotlight dahil lahat nga nakababad sa PSP. Totoo. Parang ganun. May unexpected effect siya, no? Eh, kung active lahat sa flip top, syempre si Arik, di niya naman siguro pwedeng mahirapan din siya pag lahat available, di ba? Lahat, paano mo bibigyan ng battle lahat? Isa na nga dyan ay si Beatroom, ng isa boy finalist ng 2024. Madalas kang banata ni Beatroom ang PSP at si Phoebus.
Pero nakatulong din pala ito sa karera niya ngayon bilang battle MC. Ayoko pa sanang bumatel, pero ang kulit ni Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya, yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip top. Wow, aktivista! Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya? Pumirma pag natalo. Yung pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, na sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampiyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. At sa huling balita, etong umaga nga lang, nag-post ng video ang Tito Badang natin at nang gagalaiti ito sa galit. Ang pinagmulan umano ng galit niya ay yung mga taong nagre-report ng mga videos niya. Kahit daw motivational na ang ina-upload niya, ay nire-report pa din. Dahil dito pati si Luna ay dinamay niya na. Wala naman siyang sinabing eksaktong pangalan. Pero yung sinabi niyang idol niyo at nasa ospital, wala naman tayong maiisip kundi si Luni lang. Dahil kamakailan nga lang nag-post ang kapatid ni Luni na si Idol na nasa ospital umano ang kanyang kapatid at kailangan nito ng dugo. Ano mga palamunin at mga patay gutom, kinang ina ninyo, puro motivation na nga pinupost ko, nire-report nyo pa. Wala talaga kayo mga pukin ang ina ninyo, mga iyakin. Wala kayong hanap buhay na maganda. Kaya putang ina ninyo, babalik na lang ako sa pagiging gago. Pukin ang ina ninyo, mamamatay din yung idol nyo. Ang inang yan, nasa hospital siya, di ba? Mamamatay din yung putang inang yan. Kaya kayo mga pukin ang ina ninyo, mamamatay din kayo mga putang ina ninyo. Hindi na ako mangingimi kayo na pigilan pa yung pagiging gago ko. Ayaw nyo ako makitang mabuti. Pakyo kayo, pukin ang ina ninyo. Sa usapan nga ni Slack One at Akata, nalaman natin na isa pa sa kinagagalit ni Badang ay yung hindi siya naaambunan ng mga battle MCs na tumitira sa kanya. Kumbaga ang sinasabi dito ni Akata, dapat meron siya ditong bayad. Ganon, ba't naman hindi niya naiintindihan yung yung tawag dito, yung sistema ng ng social media? Oo, social media, bakit naman ganon? Ang pinaka nakikita kong dahilan dyan ay yung inggit. Siyempre, yung mga tumitira sa kanya, monetize. Tapos hindi siya nasisharean. Kaya yun lang, iniiyak lang naman ni Tito B is hindi siya nabibigyan ng pera. So, Mismo. Kasi kung may share, hindi siya papayag yan. Nung binigyan ko ng 500, tuwan-tuwa eh. So kayo ba mga kuys, anong masasabi nyo sa pinag-ugatan ng galit ni Badang? Tama lang ba na magalit siya? O dapat hinayaan niya na lang? At sang-ayon ba kayo na nakatulong sa ibang paraan ng PSP sa mga bago sa flip top? Kung ano man sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.